Ang aking 1,500,000,000 piso naman na ipinamigay ko lahat. Bawat sentimo, ang bahay na pinangarap nilang angkinin kung saan sila nagplano ng aking katapusan, ipinagbili ko. Ang kumpanyang pinaghirapan kong itayo mula sa isang kinakalawang na truck na inaasahan nilang pamahalaan balang araw, wala na. Isinara ko ang mga bank account, kinansela ko ang mga credit card. Ang kinabukasang akala nila ay kanila na binuo sa ibabaw ng aking pawis at dugo. Tinapos ko sa isang pirma lamang. Bakit? Bakit ko wawasakin ang lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng 50 taon? Bakit ko tatalikuran ang aking sariling pamilya? Dahil 2 araw, matapos kong ibigay ang 4,2 milyong piso para sa kanilang magarbong kasal, narinig ko ang mga salitang sumira sa aking kaluluwa. Narinig ko kung paano nila ako tawaging tanga. Narinig ko kung paano nila ako tawaging ang gansang nangingitlog ng ginto. Wala silang utang na loob. Iyon ang pinakamasakit sa lahat. Hindi ang pera, hindi ang mga ari-arian, kundi ang kawalan ng utang na loob. Ang paghamak sa isang ama na ibinigay ang lahat. 70 taon na ako. Ang pangalan ko ay Arturo de Leon. At ito ang kwento kung paano ko nalaman na ang pamilyang inalagaan ko ay siya ring pamilyang dahan-dahan pumapatay sa akin. Nagsimula ang lahat sa isang tawag sa telepono, isang ordinaryong umaga lamang iyon. Nakaupo ako sa aming malinis na kusina, sa aming bahay sa Alabang, humihigop ng mainit na kapeng barako. Tahimik ang paligid, ang uri ng katahimikan na binibili ng pera. Ang asawa kong si Teresita, ang aking ilaw sa loob ng 40 taon, ay abala sa pag-aayos ng mga puting bulaklak, humuhuni ng isang awiting pansimbahan. Anghel sa aking paningin, ang larawan ng isang perpektong may bahay. 2 araw pa lang ang nakalipas mula nang ihatid namin sa altar ang aming kaisa-isang anak na si Marco. Ang saya ko noon. Ang pagmamalaki ng isang ama. Hindi mapapantayan. Naalala ko pa ang pakiramdam ng pagpirma sa tseke para sa kasal. 4,2 milyon, malaking halaga, oo, pero para sa anak ko, walang katumbas ang kaligayahan niya. Ibinigay ko pa bilang regalo ang aming rest house sa Tagaytay. Isang ari-arian na nagkakahalaga ng 30 milyong piso. Ganyan ko sila kamahal, ganyan kalaki ang tiwala ko. Biglang tumunog ang telepono ko. Isang numero na hindi pamilyar, sinagot ko. Mr. De Leon? Nanginginig ang boses sa kabilang linya, halos pabulong. Boses ng isang taong takot na takot. Sino to? Tanong ko. Si Rico po ito, sir, ang manager ng restaurant. Nagtaka ako. Bayad na ang lahat. Cash. Walang utang. Bakit ka napatawag, Rico? May naiwan ba kami? Mahabang katahimikan, napakahaba. Naririnig ko lang ang mabigat niyang paghinga. Tapos, nagsalita siya ulit. At ang bawat salita ay parang yelo na tumusok sa aking dibdib. Sir, sabi niya, pakiusap po, huwag ninyong i-loudspeaker. Mag-isa po ba kayo? Napatingin ako kay Teresita, ang aking Teresita. Nakangiti pa rin siya habang inaayos ang mga bulaklak, walang kamalay-malay. Oo, mag-isa ako sa pagsisinungaling ko. Sir, may kailangan po kayong makita. Tinitingnan po namin ang security footage mula sa VIP room matapos umalis ang lahat. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Anong meron sa footage? May nawawala ba? Hindi po, sir. Hindi po gamit ang nawawala. Huminto siya sandali. Kailangan ninyo itong makita ng sarili ninyo. Pakiusap po, pumunta kayo rito. Ngayon na. At sir, muli siyang huminto. At sa pagkakataong ito, mas malinaw ang takot sa kanyang boses. Mag-isa lang po kayong pumunta. Huwag na huwag po kayong magsasabi kahit kanino, lalo na sa misis ninyo. At ibinaba niya ang telepono. Ang tawag na iyon ang simula ng lahat. Ang simula ng pagbagsak ng aking mundo. Ngunit hindi nila alam, ang matandang akala nila'y mahina na ay siya palang magiging hukom nila. Ang tawag na iyon ay hindi isang sumpa. Ito ay isang babala, isang pagkakataon. Hindi ito paghihiganti, ito ay pagbibigay ng katarungan. Ang bawat kasinungalingan, ang bawat patak ng lason, ang bawat tawa sa likod ng aking likuran, lahat ay may katapat na kabayaran at ang kwentong ito ay ang resibo. Ito ang patunay na hindi mo maaaring basta-bastang tapakan ang isang tao na nagmahal sa iyo ng lubos at umasang hindi siya babangon.
Bago po tayo magpatuloy sa nakakagimbal na mga revelasyon na nakita ko sa video na iyon, pakiusap, mag-subscribe po kayo sa ating channel, pindutin ang like button, at sabihin ninyo sa amin sa comments kung saan po kayo nakikinig sa mga oras na ito. Ang inyong suporta ay napakahalaga. Ngayon, ituloy na natin. Ang biyahe patungo sa restaurant ay ang pinakamahabang 15 minuto ng aking buhay. Bawat pamilyar na kanto, bawat puno na nadadaanan ko, lahat ay tila iba. May bumabalot na kadiliman sa pamilyar na daan, isang anino na hindi ko pa nararamdaman noon. Sa bawat pag-ikot ng gulong ng aking lumang truck, paulit-ulit kong tinatanong ang aking sarili, ano ang posibleng nagawa ni na Teresita at Isabel na magiging dahilan para sa ganitong uri ng tawag? Siguro, isang simpleng hindi pagkakaunawaan lang. Siguro, nagbibiruan lang sila. Umaasa ako, nagdasal ako na sana ay nagkakamali lang ako. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam kong may mali. Malaking mali ang takot sa boses ni Rico. Hindi iyon pag-arte, iyon ay tunay. Pagdating ko sa Villa Milagros, sinalubong ako ni Rico sa likurang pasukan, malayo sa mga mata ng mga tao. Ang kanyang mukha ay puno ng awa. Walang paligoy-ligoy, dinala niya ako sa isang maliit na security office sa basement. Ang amoy sa loob ay pinaghalong luma at bagong kape. At ang tanging ilaw ay nagmumula sa mga monitor ng CCTV. Umupo ako sa isang lumang upuan. Ang aking mga kamay ay nanlalamig habang hinihintay ko ang hatol. Itinuro niya ang isang screen, nag-type ng password at pinindot ang play. Ang unang imahe na lumitaw ay ang VIP Lounge, walang tao. Pagkatapos, bumukas ang pinto at pumasok si Teresita, ang aking asawa. Ngunit hindi ito ang Teresita na kasama kong nagdasal tuwing linggo. Ang Teresita sa screen ay puno ng sigla. Ang kanyang mga hakbang ay tiyak. Walang bakas ng pag-ikapilay na madalas niyang idahilan. Pumunta siya sa minibar at sa isang iglap binuksan ang isang bote ng mamahaling alak na parang sanay na sanay. Pagkatapos ay pumasok si Isabel. Ang aking manugang, ang kanyang mukha ay pagod, ngunit may halong pananabik. Nagbuhos ng alak ang aking asawa, ibinigay ang isa kay Isabel, at itinaas nila ang kanilang mga kupita. At doon ko narinig ang mga salitang bumasag sa aking pagkatao. Para sa pinakatangang lalaki sa buong Maynila, ang sabi ni Isabel, malakas at malinaw. Hindi ako makapaniwala. Ang mga salita ay tumagos sa aking mga tainga, ngunit tila ayaw tanggapin ng aking utak. At pagkatapos ang tawa ni Teresita, isang tawang hindi ko pa narinig sa 40 taon naming pagsasama. Malamig, mapangutya. Para kay Arturo, dagdag niya, ang gansang nangingitlog ng ginto. Ang gansa nangingitlog ng ginto. Ganun pala ang tingin nila sa akin, isang hayop, isang makina na gumagawa ng pera. Habang nagpapatuloy ang video, para akong dahan-dahang sinasaksak ang kanilang pag-uusap tungkol sa pagbebenta ng bahay sa Tagaytay. Ang pagtawa nila sa aking pagmamahal sa lugar na iyon, ang pagrereklamo ni Isabel. Sa pagpapanggap na mahal niya si Mark, bawat salita ay isang dagok. At pagkatapos, ang pinakamasakit sa lahat. Hinimas ni Isabel ang kanyang tiyan. Sana lang hindi maghinala si Marco, sabi niya. Nakakatawa. Akala niya sa kanya ang sanggol na ito. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang aking apo, ang dugong de Leon na pinakahihintay ko, ay isang kasinungalingan. Huwag mong hahayaang malaman ni Arturo ang tungkol sa personal trainer, babala ni Teresita. Kung humingi siya ng DNA test, talo tayong lahat. Sa puntong iyon, gusto ko nang sumigaw. Gusto kong basagin ang screen. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili dahil may mas malala pa. Paano ang main event? Tanong ni Isabel. Kailan magre-retire ng tuluyan si Arturo? Tumingin si Teresita sa kamera, bagamat hindi niya alam na mayroon doon. Ang kanyang mga mata, walang emosyon, puno ng kasamaan. Malapit na, sabi niya. Pinalitan ko ang gamot niya sa puso. Dinudurog ko ang digoxin sa kanyang morning smoothies. Isang araw, matutulog na lang siya at hindi na magigising. Lason. Araw-araw, sa bawat paghigop ko ng smoothie na inihahanda niya nang may nangiti, nilalason pala niya ako.
Ang babaeng pinangakuan kong mamahalin habang buhay ay ang babaeng nagpaplano ng aking kamatayan. Natapos ang video. Ang katahimikan sa kwarto ay nakabibingi. Tumingin sa akin si Rico, ang kanyang mga mata ay nagtatanong kung ano ang gagawin ko, ngunit hindi pa pala tapos ang bangungot. Nag-rewind si Rico ng kaunti at pinindot muli ang play. May bahagi pala akong hindi narinig dahil sa aking pagkabigla. Nagsasalita si Isabel tungkol sa ama ng kanyang dinadalang anak. Si Jake, ang personal trainer ko, sabi niya nang may halong pagmamalaki. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Teresita ang tuluyang pumatay sa aking kaluluwa. Sinabi niyang nakuha ni Marco ang pagiging uto-uto sa ama nito. At nang tanungin ni Isabel kung ako iyon, sumagot siya. Hindi si Arturo ang ama niya. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Si Marco ay anak ni David. David, Monsignor David, ang matalik kong kaibigan, ang aking kapatid, ang ninong ni Marco, ang lalaking kasama kong nagtatayo ng mga proyekto para sa simbahan, ang lalaking pinagkakatiwalaan ko ng higit pa sa sarili ko. Sa loob ng 30 taon, ang anak na pinalaki ko, minahal ko, at ipinagmalaki ay anak pala ng aking pinakamatalik na kaibigan. Ang pagtataksil napakalalim, napakasakit. Sa sandaling iyon, ang lungkot ay napalitan ng galit. Isang galit na hindi ko pa naramdaman sa buong buhay ko. Isang malamig at nakalkulang galit. Tumayo ako. Kailangan ko ng kopya ng video na ito, sabi ko kay Rico. Ang aking boses ay kalmado, ngunit sa loob ko, nag-aalab ang apoy. Ibinigay niya sa akin ang isang USB. Habang paalis ako, tinanong niya kung saan ako pupunta. Alam niya, tulad ko, na ang pagbalik sa bahay na iyon ay parang pagpasok sa lungga ng mga ahas. Ngunit hindi na ako ang tupa, hindi na ako ang gansa. Ako na ngayon ang manggangaso. Sa kotse, tinawagan ko ang aking abogado. Attorney Romero, sabi ko, simulan mo ang Protocol Omega, i-freeze mo ang lahat, at kailangan kong malaman ang lahat ng baho ni Monsignor David. Tapos na ang pagiging mabait ni Arturo de Leon. Oras na para singilin ang mga may utang. Ang pagmamaneho pa uwi ay parang paglalakbay patungo sa sarili kong libingan. Ang mga pamilyar na kalye ng Alabang na dati inagbibigay sa akin ng kapayapaan ay tila mga pasilyo na ngayon ng isang mental hospital. Ang bawat bahay, bawat hardin ay parang saksi sa napakalaking kasinungalingan ng aking buhay. Paghinto ko sa aming driveway, pinatay ko ang makina. Naupo ako sandali sa loob ng truck, hinawakan ng mahigpit ang manibela. Ang aking mga kamay, na sanay sa pagbubuhat ng mabibigat na kargamento, ay nanginginig ngayon. Hindi sa takot, kundi sa pinaghalong galit at pananabik. Papasok ako sa aking sariling tahanan, hindi bilang isang asawa at ama, kundi bilang isang espiya, isang aktor sa pinakamahalagang pagganap ng aking buhay. Pagbukas ko ng pinto, sinalubong ako ng amoy ng lavender at floor wax. Malinis mag-alaga ng bahay si Teresita, mahusay siyang magtago ng dumi tulad ng pagtatago niya sa kanyang mga kasalanan. Mahal, ikaw na ba iyan? Ang malambing niyang tawag mula sa kusina. Ang boses na dati musika sa aking pandinig ay isa na ngayong ugong ng kasinungalingan. Pumasok ako sa kusina. Nandoon siya, nakasuot ng apron at sa ibabaw ng granite island, nandoon ang isang baso ng berdeng smoothie, ang aking lason. Ngumiti siya. Ang ngiting iyon na dati nagpapainit sa aking puso ay nagpapakulo na ngayon sa aking dugo. Mabutit nakabalik ka, sabi niya. Ginawa ko na ang smoothie mo. Alam mo naman, sabi ng doktor, kailangan mong panatilihing mataas ang iyong potassium. Inabot niya sa akin ang baso. Ang berdeng likido sa loob ay mukhang malusog, ngunit alam kong ito'y kamatayan. Kinuha ko ang baso. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, nag-aabang. Itinaas ko ang baso. Nagpanggap akong sisinghutin ng amoy nito, ngunit sa totoo lang, sinusuri ko ito. Sa ilalim ng amoy ng luya at spinach, mayroon pang iba. Isang bahagyang kemikal na amoy mapait. Itinaas ko ang baso sa aking mga labi. Itinagilid ko ang aking ulo, ngunit hindi ako lumunok.
Hinayaan kong mapuno ang aking bibig ng malapot na likido. Pinanatili ito sa loob. Ang lasa, metaliko at kasuklam-suklam. Ibinaba ko ang baso at agad na kinuha ang isang napkin na inihanda ko na sa aking bulsa. Nagpanggap akong pinupunasan ng isang tumulong likido sa aking baba, ngunit sa halip, idinura ko ang lason sa makapal na tela. Wow! Sabi ko, umuubo ng may kasamang arte. Ang anghang ng luya ngayon. Tumawa si Teresita, isang peking tawa. Nilakasan ko ang lagay para magising ang sistema mo. Inulit ko ang proseso. Itinaas ang baso, nagkunwaring lumulunok, gumagawa ng mga tunog sa aking lalamunan, ngunit bawat patak ay napupunta sa napkin. Nang kalahati na lang ang laman ng baso, ibinaba ko ito. Tama na muna ito, sabi ko. Pinupunasan ang aking bibig ng napkin na may lason at maingat na inilagay ito sa aking bulsa. Medyo nahihilo ako. Magpapahinga muna ako. Pumunta ako sa sala at umupo sa aking paboritong recliner. Nagsimula na ang paghihintay. Kailangan kong bigyan ng oras ang lason para gumana. Kailangan kong ibigay ang pagganap ng aking buhay. Pagkalipas ng 30 minuto, oras na. Nagsimula akong umungol ng mahina. Hinawakan ko ang aking dibdib. Nagsimula akong huminga ng malakas, parang isang isdang iniahon sa tubig. Teresita, tawag ko, nanghihina ang boses. Teresita, may mali. Narinig ko ang kanyang mga yabag. Hindi nagmamadali, dahan-dahan. Sinasadya. Lumitaw siya sa may pintuan. Nakatayo lang siya doon, pinapanood ako. Hindi siya tumakbo sa tabi ko. Hindi niya kinuha ang telepono para tumawag ng tulong. Ang dibdib ko, sabi ko, gumagapang na sa sahig. Hindi ako makahinga. Hinayaan kong pumikit ang aking mga mata, huminga ng malalim, at pagkatapos ay bumagsak ako sa sahig, nakadapa. Nanatili akong walang kilos. Ang tanging naririnig ko ay ang pagtiktak ng aming grandfather clock. Hinihintay ko siyang sumigaw, magpanik, tumawag ng 911 kahit pakitang tao lang, ngunit wala. Narinig ko siyang lumapit. Huminto siya sa tabi ng aking ulo. Naramdaman ko ang matulis na dulo ng kanyang sapatos sa aking mga tadyang. Sinipa niya ako. Hindi malakas, pero sapat na para magising ang isang taong natutulog. Isang sipa ng kawalang galang. At pagkatapos, narinig ko ang isang tunog na habang buhay kong hindi malilimutan. Tumawa siya, isang mahinang tawa ng tagumpay. Sa wakas, bulong niya. Narinig ko siyang mag-dial sa telepono. Isabel, tapos na, sabi niya. Nakahandusay na siya sa sahig. Oo, ininom niya. Halika na rito, dalhin mo ang folder, yung may medical power of attorney at TNR. Ayokong may maging bayani na paramedic. Hindi niya ako tsinek kung may pulso. Hindi niya ako sinubukang i-CPR. Ang kanyang kayabangan, iyon ang magiging kanyang kapahamakan. Nagpatugtog pa siya ng gospel music habang ang aking bangkay ay lumalamig sa sahig ng aming sala. Habang naghihintay, narinig ko ang pagdating ng isang sasakyan. Alam kong hindi pa tapos ang dula. Ang mga pangunahing aktor ay paparating pa lamang at kailangan kong malaman hanggang saan ang pagkakasangkot ng lalaking tinawag kong anak. Habang nakahandusay ako sa malamig na sahig, bawat segundo ay parang isang oras. Ang sakit sa aking tadyang kung saan ako sinipa ni Teresita ay walang-wala kumpara sa sakit ng paghihintay. Ako ay isang bangkay sa sarili kong bahay, nag-aabang sa pagdating ng mga buwitre. Bumukas ang pinto, narinig ko ang mga yabag, mabilis, mabigat. Si Marco. Itay, ang sigaw niya, ang boses ay puno ng gulat. Itay, gumising ka. Niyugyug niya ako. Sa isang saglit, isang maliit na pag-asa ang sumibol sa aking dibdib. Gusto niya akong iligtas, ngunit ang pag-asang iyon ay agad na namatay. Tumawag ka ng 911, sigaw ni Marco. Ngunit bago pa niya makuha ang kanyang telepono, isang malutong na tunog ang narinig ko, isang sampal. Tumigil ka, Marco! Boses iyon ni Isabel, malamig at matalim. Hayaan mo siyang mamatay, tanga. Ito na ang hinihintay natin. Kung tatawag ka ng ambulansya, baka mabuhay pa siya at mananatili tayong mahirap. Narinig kong humikbi si Marco. Pero namamatay siya. Bulong niya, dapat siyang mamatay, sagot ni Isabel. Maghintay ka ng 15 minuto. Hayaan mong tumigil ng tuluyan ang puso niya. Pagkatapos, tatawag tayo. Nagdasal ako.
Anak, kunin mo ang telepono, iligtas mo ang iyong ama. Ngunit ang tanging narinig ko ay ang kanyang pag-iyak. Pagkatapos ay nagsalita si Teresita. Anak, tingnan mo ito, sabi niya, at naramdaman kong may ipinatong siyang papel sa aking kamay. Isang DNR, Do Not Resuscitate Order, pinirmahan ito ng iyong ama. Ayaw niyang mabuhay sa tulong ng makina. Isang kasinungalingan, isang perpektong kasinungalingan. Narinig kong bumulong si Marco. Paumanhin, Itay, paumanhin po. At naramdaman kong tumayo siya at lumayo. Pinili niya ang pera. Pinili niya ang kasinungalingan. Sa sandaling iyon, namatay si Arturo de Leon, ang amang mapagmahal. Ang natira ay isang taong puno ng yelo. Narinig ko silang nag-uusap tungkol sa timeline. Kung anong oras ilalagay sa report, kung paano gagawing perpekto ang kanilang kwento. Sila'y mga direktor ng sarili nilang krimen, alam kong hindi ako pwedeng maghintay pa. Kailangan kong kumilos ngayon habang sila'y kampante. Humugot ako ng malalim na hininga at pagkatapos, umubo ako. Hindi isang mahinang ubo, isang malakas, marahas na ubo na yumanig sa katahimikan ng silid. Narinig ko ang isang matinis na sigaw, si Isabel. Si Teresita ay napasinghap. Gumulong ako at dahan-dahang iminulat ang aking mga mata, nagpapanggap na nalilito. Nakita ko ang kanilang mga mukha sa itaas ko. Ang mukha ni Teresita ay parang nakakita ng multo, puno ng gulat at galit. Si Isabel ay umaatras, takot na takot, at si Marco, puno ng kahihiyan. Anong nangyari? Tanong ko. Ang boses ko ay paos at mahina. Si Teresita ang unang nakabawi, ang galing niyang sinungaling. Arturo, mahal! Sabi niya pilit na umiiyak. Nawalan ka ng malay. Akala namin wala ka na. Niyakap niya ako, ngunit ang kanyang mga kuko ay pumaon sa aking balat. Galit, hindi ginhawa ang kanyang nararamdaman. Talaga? Sabi ko, tumitingin sa kanila. Akala ninyo wala na ako? Kaya pala ang tahimik? Kaya pala walang ambulansya? Tatawag pa lang kami, mahal, mabilis na sagot ni Teresita. Isang kasinungalingan na sinakyan ko. Dahan-dahan akong tumayo, nagpapanggap na nanghihina. Siguro dahil sa bagong gamot, sabi ko, o baka hindi hiyang sa akin ang smoothie na iyon. Nakita kong nag-iba ang kulay ni Teresita nang banggitin ko ang smoothie. Tiningnan ko ang mga papel na nakakalat sa lamesa. Ano ang mga iyan? Tanong ko. Mukhang may pinagkakaabalahan kayo. Negosyo lang ng simbahan, mabilis na sagot ni Teresita, kinukuha ang folder. Mga kasinungalingan, sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Sumandal ako sa aking upuan. Alam ninyo, sabi ko, ang nangyaring ito, nagbigay sa akin ng kaliwanagan, oras na para ayusin ko ang aking mga dapat ayusin, oras na para magretiro ng tuluyan. Nakita ko ang pagbabago sa kanilang mga mata. Ang takot ay napalitan ng pananabik, ng kasakiman. Ano ang ibig mong sabihin, mahal? Tanong ni Teresita. Ibibigay ko na ang lahat, sabi ko. Ang kumpanya, ang mga ari-arian, ang pera. Ngunit, hindi ko ito hahati-hatiin. Kailangan ng isang leader, isang kaisa-isang tagapagmana. Isang kaisa-isang tagapagmana. Ang mga salitang iyon ay parang bombang sumabog sa silid. Ang kanilang alyansa ay biglang nagkalamat. Sino ang pipiliin ko? Ang asawa? Ang anak? O ang manugang na may dalang apo? Sila na dati magkakasabwat sa pagpatay sa akin ay magiging magkakalaban na ngayon para sa korona. Sa susunod na linggo, sabi ko, sa simbahan, sa harap ng lahat, pipirmahan ko ang mga papeles. Sa harap ni Monsignor David, gusto kong makita ng lahat kung sino ang tunay na karapat-dapat. Ngumiti ako, isang mahinang ngiti sa labas, ngunit sa loob, ako'y nagdiriwang. Akala nila, natakot ako sa kamatayan kaya ako susuko. Hindi nila alam, inanyayahan ko lang sila sa kanilang sariling pagbitay. Ang pain ay nailagay na at kinagat nila ito ng buong buo. Ang linggong sumunod sa aking muling pagkabuhay ay ang pinakatahimik at pinaknakakatensyon sa aming bahay. Ang bawat isa ay gumagalaw ng may kasamang pag-iingat, nagpapanggap na nag-aalala sa aking kalusugan. Ngunit sa likod ng kanilang mga mata, nakikita ko ang kalkulasyon. Ang karera para sa titulong kaisa-isang tagapagmana ay nagsimula na.
at ang bahay namin ay naging isang entablado ng pekeng kabaitan. Si Teresita ay laging nagluluto ng aking mga paboritong pagkain. Si Isabela naman ay laging nagtatanong kung komportable ba ako. Si Marco, sinusubukan niyang maging ang anak na hindi naman talaga siya, ngunit alam kong lahat ng iyon ay isang palabas. Habang sila ay abala sa kanilang pag-arte, ako naman ay abala sa pangangalap ng aking mga armas. Lunes ng umaga, habang wala sila sa bahay, sinimulan ko ang aking misyon. Una ang silid ni Marco at Isabel. Pumasok ako sa kanilang banyo. Ang mamahaling amoy ng pabango at ang mga nagkalat na damit ay sumalubong sa akin. Sa ibabaw ng vanity nakita ko ang kanyang hairbrush. Puno ng buhok, ang buhok ng lalaking pinalaki ko bilang akin. Dinampot ko ito. Sa bawat hibla, parang may kung anong tumutusok sa aking puso. Naaalala ko nung tinuturuan ko siyang magbisikleta, nung ginagamot ko ang kanyang mga sugat, noong ipinagmamalaki ko siya sa lahat. Lahat, isang kasinungalingan. Kumuha ako ng ilang hibla, inilagay sa isang maliit na plastic bag at isinilid sa aking bulsa, ang unang ebidensya. Ang sunod kong pinuntahan ay ang simbahan. Alam ko ang schedule ni Monsignor David. Lunes ay araw ng paghahanda niya para sa kanyang sermon. Kumatok ako sa kanyang opisina. Arturo, kapatid, bati niya. Ang kanyang ngiti ay kasing lapad ng kanyang pagkukunwari. Napadaan ka? Nagpanggap akong mahina, nanghihina. Hindi maganda ang pakiramdam ko, David, sabi ko, umuupo sa silyang inalok niya. Kailangan ko ng spiritual counsel. Ang nangyari sa akin noong nakaraang linggo, parang isang babala. Pakiramdam ko, malapit na ang oras ko. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng peking pag-aalala. Habang nagsasalita ako tungkol sa aking mga kasalanan at pagsisisi, napansin ko ang isang disposable coffee cup sa kanyang lamesa. Iyon ang kailangan ko. Nagsimula akong umubo ng malakas, sapo ang aking dibdib. Tubig? Sabi ko, hirap huminga. Kailangan ko ng tubig. Agad siyang kumilos. Inilapag niya ang kanyang tasa ng kape sa gilid ng lamesa at pumunta sa maliit na ref sa kanto. Sa sandaling tumalikod siya, kumilos ako nang mabilis. Kinuha ko ang tasa, isinuksok ng malalim sa bulsa ng aking jacket at kasabay nito, naghulog ako ng isang lukot na tissue sa sahig. Nang bumalik siya, dala ang isang bote ng tubig, wala na ang tasa. Tumingin siya sa paligid, nagtataka, ngunit hindi niya ako pinaghinalaan. Sino ba naman ako? Ako lang naman si Arturo, ang kanyang tanga at mayamang kaibigan. Nagpaalam ako at umalis, dala ang DNA ng lalaking sumira sa aking pamilya. Pumunta ako sa isang pribadong laboratorio. Dala ko ang buhok ni Marco at ang laway ni David. Kailangan ko ng paternity test. Rush, sabi ko sa doktor. Isang taong may utang na loob sa akin. Pagkatapos ng 4 na oras, lumabas ang resulta. 99.9%. Si David nga ang ama. Ang huling piraso ng pagmamahal na natitira sa aking puso para sa kanila ay naglaho. Naging bato. Ngunit hindi pa ako tapos. May isa pa akong kailangang gawin. Kailangan kong harapin si Isabel. Nag-set ako ng isang pulong sa isang mamahaling coffee shop. Alam kong hindi niya ito tatanggihan. Pagdating ko, nandoon na siya, abala sa kanyang telepono. Ano ang kailangan mo, Arturo? Tanong niya, walang galang. May appointment pa ako. Nagpanggap akong nag-aalala. Isabel, nandito ako para sa isang kasunduan, para sa kapakanan ni Marco. Inilabas ko ang isang sobrang puno ng pera, 500,000 piso. Ito ay para sa iyo, sabi ko. Para siguraduhin hindi mo iiwanan si Marco kapag ako'y wala na. Tiningnan niya ang pera at pagkatapos ay tumawa siya, isang malamig at mapanghamak na tawa. 500,000, sabi niya. Akala mo mabibili mo ako sa halagang iyan? Huwag mo akong lokohin, matanda. Alam ko ang tungkol sa mga offshore accounts mo. Alam ko na mayroon kang mahigit 20 milyong dolyar na nakatago. Natigilan ako. Paano niya nalaman? Gusto ko ang lahat, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa kasakiman. Sa susunod na linggo, sa seremonya, sa akin mo ipapangalan ang lahat, hindi kay Marco, sa akin. At kung hindi, tanong ko, tinitiyak na ang aking hidden camera na nakatago bilang isang butones sa aking polo ay gumagana ng maayos.
Lumapit siya, ang kanyang boses ay naging isang makamandag na bulong. Kung hindi, sisirain kita. Pupunta ako sa pulis, sa media, sasabihin kong minolestya mo ako, sasabihin kong hinipuan mo ako sa kusina, umiyak ako Arturo, magaling akong umarte. Sino sa tingin mo ang paniniwalaan nila, ang buntis na biktima o ang matandang manyak? Ang kanyang mga salita, walang hiya. Gagamitin niya ang pinakamaruming kasinungalingan para makuha ang gusto niya. Nagpanggap akong natalo. Sige, bulong ko. Sige, panalo ka na, gagawin ko. Ngumiti siya ng may tagumpay. Kinuha niya ang sobre ng pera. Consider this a down payment, sabi niya at umalis. Naiwan ako doon, nakaupo. Pinatay ko ang recording. Hawak ko na ang lahat. Ang video ng paglalason, ang DNA test. At ngayon, ang audio ng pangingikil at paninirang puri. Kumpleto na ang aking mga armas. Handa na ako para sa digmaan. Ang simbahan sa darating na linggo ay hindi magiging isang lugar ng pagsamba. Ito ay magiging isang korte. At ako ang magiging hukom, hurado at berdugo. Ang linggong iyon ay ang pinakamahaba at pinakamapanganib sa aking buhay. Sa bawat araw na lumilipas, kailangan kong isuot ang maskara ng isang mahina at nalilitong matanda. Sa umaga, ngingitian ko ang babaeng naglalagay ng lason sa aking inumin. Sa tanghali, kakausapin ko ang anak na nag-abang sa aking kamatayan. At sa gabi, kailangan kong tiisin ang presensya ng manugang na nagplano ng aking kahihiyan. Ito ay isang uri ng impyerno sa lupa, ngunit alam kong bawat sandali ng pagtitiis ay isang hakbang palapit sa aking hustisya. Ang galit sa aking dibdib ay ang nagsisilbing gasolina. Hindi na ako ang Arturo na kilala nila. Ako ay isang sundalo sa likod ng linya ng kaaway at maingat kong pinaplano ang bawat galaw. Ang unang hakbang sa aking plano ay ang pagkuha ng hindi maikakailang ebidensya. Kailangan ko ng pruweba na lampas sa video sa restaurant. Lunes ng umaga, habang si Teresita ay nasa palengke, si Isabel ay nasa kanyang yoga class, at si Marco ay nasa opisina, isang opisina na ako ang nagbayad. Sinimulan ko ang aking misyon. Pumasok ako sa kanilang silid. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang kalat ay tanda ng isang buhay na walang pinaghirapan. Pumunta ako sa banyo, isang banyong pinagawa ko gamit ang Italian marble dahil lang nagreklamo si Isabel na lumana ang dating tiles. Sa ibabaw ng vanity, nakita ko ang kanyang hairbrush, puno ng itim na buhok. Tinampot ko ito. Habang tinititigan ko ang mga hibla ng buhok, bumalik ang mga alaala. Ang unang gupit ni Marco, ang pag-aayos ko sa kanyang buhok para sa kanyang graduation. Ang buhok ng lalaking itinuring kong akin. Isang malalim na kirot ang aking naramdaman, ngunit agad itong napalitan ng determinasyon. Kumuha ako ng ilang hibla, inilagay sa isang maliit na plastic bag at itinago sa aking bulsa. Ito ang simula. Ang sunod kong target ay si Monsignor David. Ang ahas na nagtago sa ilalim ng isang sotana, ang aking kapatid. Alam ko ang kanyang schedule. Lunes ay araw ng kanyang pag-iisa at paghahanda para sa sermon. Pumunta ako sa simbahan, kumatok ako sa kanyang opisina. Sinalubong niya ako ng isang malapad ng ngiti at isang yakap na puno ng pagkukunwari. Arturo, kapatid, anong maipaglilingkod ko sa iyo? Nagpanggap akong nanghihina. Umupo ako at sinabing kailangan ko ng gabay dahil sa aking karamdaman. Habang kami nag-uusap, ang aking mga mata ay nakatuon sa isang bagay, ang kanyang tasa ng kape. Kailangan ko iyon. Nagsimula akong umubo ng malakas at marahas. Tubig? Sabi ko. Hirap na hirap huminga. Agad siyang tumayo. Inilapag ang kanyang tasa sa gilid ng lamesa at pumunta sa ref. Sa sandaling iyon, kumilos ako. Kinuha ko ang tasa, isinuksok sa aking jacket at naghulog ng isang panyo sa sahig para malito siya. Pagbalik niya, wala na ang tasa. Nagtaka siya, ngunit hindi niya ako pinaghinalaan. Sino ba naman ang mag-aakala? Matapos ang ilang minuto ng peking pag-aalala, umalis ako. Hawak ko na ang DNA ng dalawang lalaki. Ang aking huling pag-asa na sana'y nagkakamali ako ay tuluyan ng naglaho. Dumiretso ako sa isang pribadong laboratorio. Pagkatapos ng 4 na oras na paghihintay na parang habang buhay, lumabas ang resulta.
99.19%. Si David ang ama. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng awa sa aking puso ay naputol. Oras na para harapin ang pinakatuso sa kanilang lahat, si Isabel. Nag-set ako ng pulong sa isang mamahaling coffee shop. Alam kong hindi niya tatanggihan ang pagkakataong makipagkita sa gansang nangingitlog ng ginto. Pagdating ko, nandoon na siya, abala sa kanyang telepono. Sa aking polo may nakatagong isang maliit na kamera, isang maliit na butones na magiging saksi sa kanyang kasamaan. Sinimulan ko ang pag-uusap sa pamamagitan ng pag-aalok sa kanya ng isang sobrang may lamang 500,000 piso. Isang regalo, sabi ko, para siguraduhing aalagaan mo si Marco. Tumawa siya, isang tawang nakakainsulto. 500,000? Tanong niya. Barya lang iyan sa akin, Arturo. Huwag mo akong gawing tanga. Alam ko ang tungkol sa mga nakatago mong yaman. Doon niya inilatag ang kanyang tunay na plano. Gusto niya ang lahat, hindi isang bahagi, lahat. Ang kumpanya, ang mga ari-arian, ang mga bank account. At kung hindi ako pumayag, tanong ko, doon niya sinabi ang mga salitang magiging kanyang hatol. Kung hindi, bulong niya, sisirain kita, sasabihin kong minolestya mo ako. Sino sa tingin mo ang paniniwalaan nila? Ang kanyang mga salita ay parang lason na tumagos sa aking pandinig. Ang kasamaan, walang hangganan. Nagpanggap akong sumuko. Sige, sabi ko, panalo ka na. Kinuha niya ang pera at umalis, puno ng pagmamalaki. Hindi niya alam na ang bawat salita, bawat pagbabanta ay nakarecord na. Hawak ko na ang lahat ng kailangan ko, ang video, ang DNA, ang audio. Ang bawat isa ay isang pako na gagamitin ko para isara ang kanilang mga kabaong. Ang tanong na lang ay kung saan at kailan ko ito gagawin. At alam ko na ang perpektong lugar, ang bahay ng Diyos, sa harap ng lahat ng taong nagtitiwala sa kanila. Matapos kong makuha ang lahat ng ebidensya, ang aking atensyon ay bumaling sa huling bahagi ng aking plano, ang paghahanda ng entablado para sa kanilang pagbagsak. At walang mas perpektong entablado kaysa sa simbahan, ang lugar kung saan sila nagtatago sa likod ng kanilang pekeng kabanalan. Ang lugar kung saan ang aking matalik na kaibigan ay nagpapanggap na isang lingkod ng Diyos. Ito ang magiging kanilang teatro ng kahihiyan. Miyerkules ng gabi dumalo ako sa misa. Umupo ako sa likuran, pinagmamasdan ng lahat. Nakita ko si Teresita sa harap, nakapikit, nakataas ang mga kamay sa pagpupuri. Isang santa sa paningin ng lahat. At sa pulpito, si Monsignor David nangangaral tungkol sa kabanalan ng pamilya at sa kasalanan ng pangangalo niya. Ang kanyang bawat salita ay isang insulto sa aking pagkatao. Ang kanyang bawat amen ay isang sampal sa aking mukha. Kailangan kong pigilan ang sarili ko na tumayo at isigaw ang katotohanan, ngunit hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan kong maging mas matalino. Pagkatapos ng misa nilapitan ko siya. Nagpanggap akong isang matandang humahanga sa kanyang sermon. David, sabi ko, napakahusay ng iyong pangaral tungkol sa pamilya, sa dugo. Tumingin ako kay Marco na nakikipag-usap sa ibang tao. Alam mo, habang tumatanda si Marco, lalo siyang nagiging kamukha mo. Nakita ko ang isang bahagyang pagbabago sa kanyang mga mata, isang kislap ng gulat, ngunit agad itong nawala. Ang kanyang kayabangan ay napakalaki. Akala niya'y isa lang itong obserbasyon ng isang ulyanin. Ganyan talaga, Arturo, sabi niya, tinatapik ang aking balikat. Ang mga espiritual na ama ay nag-iiwan ng marka. Mula pa noong nasa sinapupunan siya, ipinagdasal ko na siya. Siguro, dininig ng Diyos ang aming mga panalangin, lalo na't lagi kang abala sa iyong mga truck. Inamin niya. Sa isang paraan, inamin niya ang lahat at ginawa pa itong isang milagro. Sa sandaling yon, gusto kong durugin ang kanyang mukha gamit ang aking tungkod, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. May mas maganda akong plano. Kaya nga ako naparito, David, sabi ko, nag-iiba ng usapan. Inilabas ko ang aking checkbook, nakita ko kung paano sumunod ang kanyang mga mata dito. Para sa seremonya sa linggo, sabi ko, gusto kong maging perpekto, isang malaking selebrasyon.
Naglabas ako ng isang tseke na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Isang donasyon, sabi ko, para sa simbahan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Arturo, napakabuti mo. May isang kondisyon lang, sabi ko. Gusto kong i-broadcast ang buong seremonya, live, sa Facebook, sa YouTube, sa lahat ng screen sa buong simbahan. Gusto kong makita ng buong mundo ang aking testimonya, ang pagbibigay ko ng aking mana sa aking pamilya. Ang kanyang mukha ay nagliwanag, isang malaking palabas. Siya ang magiging bida. Siyempre, Arturo, isang karangalan, sabi niya, kinukuha ang tseke. Ako mismo ang magpapakilala sa iyo. Tatayo ako sa tabi mo. Perpekto. Siya mismo ang maghuhukay ng sarili niyang libingan. Umalis ako sa simbahan. Ang aking puso ay puno ng isang malamig na kasiyahan. Ang entablado ay handa na. Ang mga kamera ay nakaset. Ang madla ay nag-aabang. Ang kailangan ko na lang gawin ay hintayin ng linggo. Sabado ng umaga isinagawa ko ang susunod na hakbang. Tinawagan ko si Attorney Romero. Oras na, sabi ko, i-freeze mo ang lahat. At ginawa niya. Makalipas ang ilang oras, nagsimula ang mga tawag. Una si Isabel, sumisigaw dahil na-decline ang kanyang credit card habang sinusubukang bumili ng isang mamahaling bestida. Pagkatapos ay si Teresita nagpapanik dahil hindi siya makapag-withdraw ng pera sa ATM. Arturo, anong ginawa mo? Sigaw ni Teresita sa telepono. Kumalma ka mahal, sabi ko sa isang kalmadong boses. Tumawag ang bangko, may nagtangkang mag-hack sa ating accounts mula mismo sa laptop ni Isabel. Isang security measure lang ito, lahat ay naka-freeze hanggang Lunes. Isang kasinungalingan na agad niyang pinaniwalaan. Ang kanyang hinala ay agad na bumaling kay Isabel. Akala niya, sinusubukan siyang unahan ng kanyang manugang. Narinig ko sa kanyang boses ang galit. Ang kanilang alyansa ay nagsisimula ng mawasak. Paano ang party bukas? Tanong niya. Huwag kang mag-alala, sabi ko. May dala akong special cashier's checkbook. Pagkatapos kong pirmahan ang mana, maglalabas ako ng tseke para sa lahat ng gastusin at isang bonus, 1 milyong piso para sa bagong tagapagmana. Narinig kong huminga siya ng maluwag. Ang kasakiman mas malakas pa kaysa sa pagdududa. Sige Arturo, sabi niya, dalhin mo ang checkbook. Ang huling araw bago ang paghuhukom ay puno ng tensyon. Nag-aaway sina Teresita at Isabel. Si Marco ay nagtatago, gulong-gulo. Ako naman ay kalmado. Inihanda ko ang aking isusuot. Isang navy blue na suit, ang suit ng isang hari na maglalabas ng kanyang hatol. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay natutulog, narinig ko si Marco sa labas, kausap si Isabel sa telepono. Paano kung alam na niya? Tanong niya. Huwag kang duwag, sagot ni Isabel. Bukas, makukuha na natin ang tseke. Pagkatapos, tatapusin na natin ang sinimulan natin sa mga tableta. Ang huling hibla ng awa para kay Marco ay naglaho. Hindi siya biktima, isa siyang kasabwat. Pumunta ako sa aking kwarto at natulog ng mahimbing dahil alam kong paggising ko, araw na ng katarungan. Dumating ang linggo na may dalang kakaibang bigat sa hangin. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag, ngunit para sa akin, ito ang araw ng pagtatapos. Habang nagmamaneho ako patungo sa simbahan, ang aking puso ay kalmado. Wala nang takot, wala nang pag-alinlangan. Ang tanging nararamdaman ko ay isang matigas na determinasyon. Ang bawat kasinungalingan ay malalantad. Ang bawat pagtataksil ay sisingilin. Ang parking lot ng simbahan ay puno ng mga mamahaling sasakyan. Ang mga board member ng aking kumpanya, ang aking mga business partner, ang mga maimpluwensyang tao sa aming komunidad, lahat ay naroroon. Inanyayahan ko sila hindi para sa isang selebrasyon, kundi para maging mga saksi. Pagpasok ko sa simbahan, ang lahat ng mata ay napunta sa akin. Narinig ko ang mga bulungan. Kawawa naman si Arturo. Mukha na siyang mahina. Perpekto. Ang kanilang awa ay magiging gulat. Ang kanilang gulat ay magiging galit. Umupo ako sa harap sa tabi ng aking mapagmahal na pamilya. Si Teresita ay nakasuot ng puti, parang isang anghel. Si Isabel ay nakasuot ng isang simpleng bestida, nagpapanggap na isang mabuting manugang. Si Marco ay pinagpapawisan, ang kanyang mukha
ay parang papel sa putla. At sa pulpito si Monsignor David, nakatayo ng may pagmamalaki. Nagsimula ang seremonya. Nangangaral si David tungkol sa pag-ibig at katapatan habang ako ay tahimik na nagdarasal para sa lakas na tapusin ang aking sinimulan. Pagkatapos ng kanyang sermon, tinawag niya ako. Mga kapatid, sabi niya, ngayon ay isang makasaysayang araw. Isang araw ng pagbibigay. Pakinggan natin ang puso ng ating kapatid, si Arturo de Leon. Dahan-dahan akong umakyat sa entablado. Bawat hakbang ay may kasamang pag-arte. Nang makarating ako sa mikropono, tiningnan ko ang lahat. Nakita ko si Ate Shen Romero sa likuran, ang kanyang laptop ay bukas, handa na. Tumingin ako sa aking pamilya. Si Teresita ay ngumingiti, tinatapik ang kanyang purse, isang senyas na nagtatanong tungkol sa checkbook. Si Isabel ay nakatitig sa akin, ang kanyang mga mata ay parang mga agkila na nag-aabang sa kanyang biktima. Mga kaibigan, simula ko, ang aking boses ay nanginginig. Ang buhay ay hindi tungkol sa negosyo, ito ay tungkol sa legacy. At kamakailan lang, naramdaman ko na malapit na ang aking oras. Kaya ngayon, ibibigay ko na ang lahat. Ibibigay ko ang aking yaman sa taong tunay na karapat-dapat. Narinig ko ang isang mahinang hiyaw ng tuwa mula kay Isabel. Nakita kong nagkatinginan sina Teresita at Isabel. Isang ngiti ng tagumpay ang namutawi sa kanilang mga labi. Akala nila tapos na ang laban. Ngunit, sabi ko, ang aking boses ay biglang lumakas at tumatag. Bago ako pumirma ng kahit ano, gusto kong makita ninyo ang dahilan ng aking desisyon. Gusto kong makita ninyo ang tunay na puso ng pamilyang De Leon. Naghanda ako ng isang video. Akala nila isa itong slideshow ng aming masasayang alaala. Ngunit nang ang malaking screen sa likod ko ay umilaw, hindi mga larawan ng Pasko ang lumitaw, kundi ang grainy black and white footage mula sa VIP lounge ng restaurant. Unang eksena, ang pag-toast nina Teresita at Isabel. Para sa pinakatangang lalaki sa buong Maynila, ang boses ni Isabel ay umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa lahat. Si Teresita ay natigilan, ang kanyang mukha ay namutla. Habang nagpapatuloy ang video, ang kanilang pagtawa sa akin. Ang plano nilang ibenta ang aking ari-arian, ang pag-amin ni Isabel na hindi kay Marco ang kanyang dinadalang anak. Ang gulat ng mga tao ay napalitan ng pangingilabot. Patayin iyan, sigaw ni Teresita, tumatayo. Peke iyan, gawa-gawa lang iyan. Umupo ka, Teresita. Ang aking boses ay parang kulog, hindi pa ako tapos. Ang screen ay nagbago. Ngayon naman, ang audio recording mula sa coffee shop. Narinig ng lahat ang pagbabanta ni Isabel na sisiraan niya ako. Narinig nila ang kanyang pangingikil. Ang mga tao ay umiling sa pagkadismaya. Pagkatapos, ang huling video, ang kamera sa aming kusina. Kitang-kita ng lahat si Teresita, humuhuni ng isang banal na awit habang dinudurog ang mga tableta ng digoxin at inihahalo sa aking smoothie. Ang simbahan ay naging isang morgue. Ang katahimikan ay nakabibingi. Ang kanilang santa ay isang mamamatay tao pala. Ang video ay natapos. Tumingin ako sa kanila. Ito ang katotohanan, sabi ko. Ngunit may isa pa. Ang screen ay muling umilaw. Isang dokumento, isang DNA test result. Subject A, Marco de Leon. Subject B, David, ang kanilang Monsignor. Probability of paternity, 9%. Ang hiyaw ng pagtataksil ay yumanig sa buong simbahan. Si Marco ay napasigaw, isang tunog ng purong pagkasira. Si David ay sinubukang tumakbo, ngunit hinarangan siya ng mga diakono. At ikaw, Isabel, sabi ko, isang pang-DNA test ang lumitaw. Ang ama ng kanyang dinadalang anak, si Jake, ang personal trainer, ang kanilang mundo ay gumuho. Sa harap ng Diyos, sa harap ng lahat. Ang simbahan ay nasa gitna ng kaguluhan. Ang mga taong dati puno ng paggalang ay ngayon ay puno ng galit at pagkadismaya. Ngunit sa gitna ng lahat ng ingay, isang tunog ang nangibabaw. Ang sirena ng mga pulis. Dumating sila hindi para mag-imbestiga kundi para umaresto. Si Ate Shen Romero na mismo ang tumawag sa kanila. Unang nilapitan ng mga pulis.
Si Monsignor David. Sinubukan niyang magdahilan. Isa akong lingkod ng Diyos, sigaw niya. Isa kang magnanakaw, David, sagot ng hepe ng pulis, isang matagal ko ng kaibigan. Hawak namin ang mga bank records, ang pagnanakaw mo sa pondo ng simbahan. Dinala nila siya palayo, isang huwad na propeta na nalantad. Sumunod si Teresita. Hindi siya pumalag, nakaupo lang siya, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Para siyang isang estatwang binasag. Si Isabel naman ay nagwala. Sumigaw na nipa, sinubukang manlaban. Buntis ako, sigaw niya. Hindi ninyo ako pwedeng galawin. Tumingin ako sa kanya mula sa pulpito. Walang espesyal na trato para sa mga mamamatay tao, Isabel, sabi ko. Dinala rin siya palayo. Ang kanyang mga sumpa ay umalingaw-ngaw sa banal na lugar. Ang natira na lang ay si Marco. Nakaluhod pa rin siya sa gitna, umiiyak. Hindi siya inaresto. Ang kanyang kasalanan ay hindi krimen sa batas, kundi krimen sa puso. Duwag, makasarili. Nilapitan ko siya. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Itay, bulong niya. Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Hindi mo alam o ayaw mong malaman? Tanong ko. Hindi ka makukulong, Marco. Ngunit hindi rin kita patatawarin. Kinuha ko ang aking checkbook. Inilabas ko ang huling tseke at inihulog sa harap niya. Pinulot niya ito. Nakapangalan sa kanya. Ang halaga? 0. Ipinamigay ko na ang lahat, sabi ko. Ang buong 1,500,000,000 piso, ibinigay ko sa isang orphanage sa Tondo. Sila ang tunay na nangangailangan ng isang ama. Ang bahay, ang mga kotse, lahat ay mawawala. Magsisimula ka sa wala. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Hindi ka biktima, Marco. Isa kang lalaking gumawa ng pagpili. Pinili mo ang kasinungalingan. Ngayon, panindigan mo ang katotohanan. Siguro, sa hirap, matututo kang maging isang tunay na lalaki, ngunit hindi ko na iyon makikita. Tinalikuran ko siya. Tinalikuran ko ang lahat. Naglakad ako palabas ng simbahan. Ang mga tao ay nagbigay daan, ang kanilang mga mata ay puno ng pinaghalong paghanga at takot. Paglabas ko sa sikat ng araw, isang bagong mundo ang sumalubong sa akin. Isang pulang Mercedes convertible ang naghihintay. Ang pangarap kong sasakyan na laging sinasabi ni Teresita na masyadong magarbo. Itinapon ko ang aking tungkod sa passenger seat. Hindi ko na ito kailangan. Ang bigat na pinasan ko sa loob ng maraming taon ay nawala na. Sumakay ako sa kotse. Isinuot ang aking sunglasses. Sa rearview mirror, nakita ko si Marco nakatayo sa pintuan ng simbahan. Isang maliit at naliligaw na anino. Sinindihan ko ang makina. Ang ugong nito ay musika sa aking pandinig. Hindi ako lumingon. Pinaharurot ko ang sasakyan. Papalayo sa mga kasinungalingan, papalayo sa pamilyang hindi naman pala tunay na sa akin. Ako ay 70 taong gulang. Wala akong asawa. Wala akong anak. Wala akong pera. Ngunit habang ang hangin ay humahampas sa aking mukha at ang daan ay walang katapusan sa aking harapan, isang bagay ang aking natanto. Sa wakas, malaya na ako. At ang kalayaan na iyon, higit pa sa anumang yaman sa mundo. Ang katahimikan na bumalot sa simbahan matapos ang huling revelasyon ay mas mabigat pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Ang dating bulungan ng mga usisero, ang mga hiyaw ng gulat, lahat ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa 3 taong nasa harap, ang aking asawa, ang aking manugang, ang lalaking tinawag kong anak, at sa lalaking nagtago sa likod ng Diyos. Sila'y mga estatwa na binasag, nakalantad ang kanilang tunay na anyo sa harap ng buong mundo, ang kanilang mga maskara ay nalaglag, at ang natira na lamang ay ang hubad na katotohanan ng kanilang kasakiman at pagtataksil. Sa gitna ng katahimikang iyon, isang tunog ang nagsimulang umalingaw-ngaw. Mahina sa simula, pagkatapos ay papalakas ng papalakas. Ang sirena, ang tunog ng katarungan na paparating. Itiniming ko ito ng perpekto. Habang ang lahat ay abala sa panonood ng aking palabas, si Attorney Romero ay gumawa na ng tawag. Ang mga pulis na darating ay hindi para mag-imbestiga. Sila ay darating para manghuli. Bumukas ang malalaking pinto ng simbahan.
Ang sikat ng araw ay pumasok at sa gitna nito ay nakatayo ang anino ng 6 na pulis kasama ang Hepe mismo, isang matagal ko ng kaibigan sa poker. Naglakad sila sa gitnang pasilyo, ang kanilang mga bota ay lumilikha ng isang mabigat na tunog sa sahig na marmol. Walang emosyon sa kanilang mga mukha. Sila ay mga instrumento ng batas at ngayon ang batas ay nasa aking panig. Tumayo si Atenor Romero mula sa kanyang upuan sa likuran. Hepe, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Sila ang mga iyon, si Teresita de Leon at Isabel de Leon. Mayroon kaming digital na ebidensya ng conspiracy to commit murder, attempted murder, at fraud, at si Monsignor David para sa embezzlement. Ang mga pulis ay kumilos ng mabilis at may kahusayan. 2 ang pumalibot kay David sa altar. Sinubukan niyang ayusin ang kanyang sutana, sinubukang bawiin ang kanyang dignidad. Nagkakamali kayo, sabi niya. Isa akong lingkod ng Diyos. Isa kang magnanakaw, Davidlo, sagot ng Hepe habang isinusuot ang posas sa kanyang mga kamay. Ang tunog ng pag-lock ng posas ay umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Hawak namin ang mga bank records, ang pagnanakaw mo sa pondo ng simbahan. Dinala nila siya palayo, isang huwad na propeta, na huli sa akto. Sumunod nilang nilapitan si Teresita. Hindi siya gumalaw. Nakaupo lang siya, nakatingin sa malayo. Ang kanyang mga mata ay blangko. Hindi siya pumalag nang itayo siya. Hindi siya nagsalita nang basahin sa kanya ang kanyang mga karapatan. Ang kanyang isip ay sumuko na. Nasira sa bigat ng katotohanan. Ang babaeng minahal ko sa loob ng 40 taon ay isa na ngayong bilanggo sa sarili niyang kasinungalingan. Ngunit si Isabel, lumaban siya, sumigaw, nanipa. Sinubukang kagatin ang pulis na humawak sa kanya. Bitawan ninyo ako, sigaw niya. Buntis ako, hindi ninyo ako pwedeng saktan. Ididimanda ko kayong lahat. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Arturo, sabihin mo sa kanila, sabihin mong biro lang ang lahat. Tumingin ako sa kanya mula sa taas ng pulpito. Ang babaeng nagbanta na wawasakin ang aking pangalan. Walang biro dito, Isabel, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado. Ang lason ay nasa laboratorio. Ang video ay nasa server. Ang kasinungalingan mo, tapos na, makukulong ka. At ang anak mo, marahil ay ipapanganak sa loob ng rehas. Baka mabisita ka ni Jake paminsan-minsan. Dinala nila siya palayo. Ang kanyang mga mura ay nawala na lang nang sumara ang mga pinto. Ang natira na lang sa gitna ng pasilyo ay si Marco. Nakaluhod pa rin. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pag-iyak. Hindi siya inaresto. Ang kanyang kasalanan ay wala sa aklat ng batas. Ang kanyang kasalanan ay nasa puso. Ang pagiging duwag. Bumaba ako sa entablado. Ang aking tungkod ay tumutunog sa bawat hakbang. Huminto ako sa harap niya. Tumingala siya sa akin. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Itay, bulong niya. Itay, patawad. Patawad po. Hindi ko po alam ang tungkol sa lason. Kay David, pakiusap, Itay. Tinitigan ko siya, ang mukha ng lalaking tinuruan kong maging isang De Leon, ang mukha ng isang estranghero. Hindi ka makukulong, Marco, sabi ko. Hindi mo naman inihalo ang lason, pinanood mo lang akong inumin ito. Isang kislap ng pag-asa ang lumitaw sa kanyang mga mata. Salamat, Itay, sabi niya. Babalik ako sa dati, magsisimula tayo ulit. Umiling ako. Hindi na, sabi ko. Tapos na tayo. Kinuha ko ang aking checkbook, ang simbolo ng lahat ng gusto nila. Inilabas ko ang huling tseke at inihulog sa harap niya. Pinulot niya ito, ang pangalan niya, ang halaga 0. Sinabi kong ibibigay ko ang mana sa karapat-dapat, sabi ko. At itinuro ko ang direktor ng Westside Orphanage na tahimik na nakaupo sa likuran. Ipinagbili ko ang kumpanya kahapon, ang mga ari-arian kaninang umaga, ang lahat ng pera, wala na. 1 bilyon at 500 milyong piso, ipinamigay ko na sa mga batang tunay na nangangailangan ng tulong. Tinitigan niya ang tseke, hindi makapaniwala. Pero, paano ako? Tanong niya. Wala akong trabaho, may utang ako. Ang bahay, may bago ng may-ari, mayroon kang 24 na oras para umalis. Ang mga sasakyan, ibabalik na bukas. Wala kang natira, Marco. Simula ka sa wala.
Lumapit ako sa kanya at sa huling pagkakataon, nagsalita ako bilang isang ama. Hindi ng pagmamahal, kundi ng isang mapait na aral. Hindi ka biktima dito. Gumawa ka ng isang pagpili. Pinili mo ang pera kaysa sa iyong ama. Pinili mo ang kasinungalingan. Ngayon, harapin mo ang katotohanan. Magtrabaho ka, pawisan mo ang bawat sentimo. Pakasakaling sa hirap, matuto kang maging isang tunay na lalaki. Tinalikuran ko siya, tinalikuran ko ang simbahan, tinalikuran ko ang aking nakaraan. Naglakad ako palabas at ang mga tao ay nagbigay daan na parang dagat na nahati. Sa labas, ang sikat ng araw ay sumalubong sa akin, hindi nakakasilaw, kundi nagbibigay liwanag. Ang naghihintay sa akin ay hindi ang aking lumang truck, kundi isang pulang Mercedes convertible. Ang kotse ng aking kabataan, ang kotse ng aking kalayaan. Itinapon ko ang aking tungkod sa loob. Hindi ko na ito kailangan. Ang bigat na pasan-pasan ko sa loob ng maraming taon, ang bigat ng isang peking pamilya, ng isang peking buhay, ay nawala na. Sumakay ako, isinuot ang aking sunglasses. Sa huling pagkakataon, tumingin ako sa rearview mirror. Nakita ko si Marco, nakatayo sa pintuan ng simbahan, isang naliligaw na kaluluwa. Sinindihan ko ang makina. Ang ugong nito ay isang awit ng bagong simula. Pinaharurot ko ang sasakyan. Papalayo. Papalayo sa sakit, sa galit, sa lahat ng kasinungalingan. 70 taong gulang, walang asawa, walang anak, walang imperyo. Ngunit habang ang hangin ay humahampas sa aking mukha at ang daan ay walang katapusan sa aking harapan, isang bagay ang aking natanto nang may katiyakan. Malaya ako. At sa unang pagkakataon sa loob ng napakahabang panahon, ang daan sa hinaharap ay akin lamang.